Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga best staking coins na magpapalakas po sa ating portfolio ngayong taong 2024. At ayan, ang staking coins ay isa po itong paraan kung saan ang mga cryptocurrency holders ay maaring kumita ng passive income sa pamamagitan po ng pag-lock ng kanilang tokens sa isang blockchain network bilang suporta sa operasyon nito. Kaya sa proseso po ng staking ay kumikita po ang mga investors ng rewards sa anyo ng additional cryptocurrency tokens. Kaya ito'y para bang crypto na tumutubo ng interest. Ayan. Sa madaling salita ay passive income. Ngayong taong 2024 ay tumitindi po ang kompetisyon sa cryptocurrency market. Kaya mahalaga pong maunawaan natin kung aling mga staking coins ang may pinakamalaking potensyal na mag-boost sa ating portfolio. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang unang-una po rito ay syempre nandyan si Cardano. Ayan, si Cardano or ADA. Ayan, an efficient blockchain with growing appeal. Itong si Cardano ay kilala bilang isang scalable blockchain na may kayang magproseso ng transactions ng mas mabilis at mas mura kumpara kay Ethereum. Kaya po nitong mag-handle ng 32 times na transaction speed kaysa kay Ethereum. At nag-aalok po ito ng mababang network fees na siyang dahilan kung bakit po ito angkop sa mga masiselang application tulad po ng anti-counterfeiting at credentialing services. Ayan. Bukod pa rito ay simple lamang po ang proseso ng staking para kay ADA. Sa maraming mga exchange platforms tulad po ni Binance at Kraken, madali nang makapag-stake at makukuha ng rewards sa ADA tokens. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni ADA ay nasa $1.09 at meron po itong kabuang market cap na $38.25 billion. Dahilan para ito'y maging isa sa mga pinakamatatag na coins para sa staking. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa atin? And ito po ay dahil sa mababa ang kanyang transaction fees ay hindi po tayo mabibigatan sa gastos sa paglipat ng ating pera o staking. Dagdag pa rito ay maaasahan po ito para sa pangmatagalang investment or isa po itong long-term investment. Kaya yan po si Cardano. At ang sunod po rito ay itong si Near Protocol. Ayan, at ano naman kaya ang lakas nito? Ang Near Protocol ay gumagamit naman ng advanced na nightshade sharding technology na nagbibigay daan sa network na magproseso ng hanggang 100,000 transactions per second. Kaya mabilis. Maliban po sa bilis ay halos walang bayad ang bawat transaction kaya't mas madali at mas abot kaya po ang paggamit nito. Ang maganda po kay Near ay ito'y may human readable account names. Kaya mas simple po ang karanasan para sa mga baguhan sa crypto. Ang mga modular tools nito ay friendly din para sa mga developers na siyang dahilan kung bakit mabilis na lumalawak ang ecosystem nito. Sa kasalukuyang presyo nito na nasa $6.84 at market cap na $8.36 billion, isa itong coin na may potensyal para sa malawakang adoption sa hinaharap. Ngayon ay bakit po mahalaga ito para sa atin? Kung ikaw ay naghahanap po ng mabilis at saka murang blockchain para sa dApps o DeFi projects, malaking tulong po ang Near dahil mababawasan ang iyong operating cost. Yan. Tindi talaga ni Near. At ang sunod ay itong si BitTorrent. Yan, si BitTorrent. At yan, bakit naman po ito isang masasabing revolutionary? Ang BitTorrent or BTT ay gumagamit po ito ng decentralized technology para gawing mas efficient ang file sharing. Nagbibigay po ito ng reward sa mga users na tumutulong sa pagbabahagi ng files sa network. Sa presyo po nitong 50 digits 1331,
may pagkakataon po itong maging hidden gem na magpapalago po ng ating portfolio sa hinaharap. Ngayon ay bakit naman po ito mahalaga para sa atin? Kung naghahanap ka po ng murang token na may practical use case, maaaring umangat po itong si BTT dahil sa malawak na pangangailangan para sa decentralized file sharing. Yan. At ang sunod naman dito kay BTT, itong si Conflux. Yan. Nalampasan po pala natin si Flow. Yan, si Flow muna tayo. Ayan, nasan ba si Flow? Ayan, dito. Si Flow. The scalable blockchain powering major Web3 experiences. Si Flow ay isa po itong next gen na blockchain na nakatuon po sa pagbibigay ng seamless na karanasan para sa mga consumer, lalo na sa digital assets at saka gaming. Kinikilala po ito ng mga malalaking brand tulad po ng NBA, NFL at saka Disney. At ginagamit po ito sa mga popular na project gaya po ng NBA Top Shot at saka NFL All Day. Sa tulong ng bagong Crescendo upgrade, nagkaroon po ng full Ethereum compatibility ang Flow na mas nagpabilis sa performance nito at nagbigay ng mas magandang tools para sa mga developers. Sa kasalukuyang presyo nito na nasa 0.9635 at market cap na 1.49 billion dollars, isa po itong blockchain na patuloy na inaasahan ng mga malalaking pangalan sa industriya. Ngayon ay bakit naman po ito mahalaga para sa atin? Kung interesado ka po sa mga gaming o entertainment NFTs, tiyak na magagamit mo ang Flow sa ganitong mga pagkakataon kung saan ay may potensyal ding magbigay ng mataas na return. Yan, balikan po natin itong si Conflux. Yan. Si Conflux or CFX. Yan, powering Web 3.0 applications. Itong si Conflux or CFX ay isa po siyang public layer 1 blockchain na nakatuon po sa e-commerce at saka decentralized applications. Ginagamit po nito ang tree-graph consensus mechanism kung saan ay nagbabawas po sa network congestion habang pinapabilis at pinapamura ang mga transactions. Bukod pa rito ay compatible po ito sa Ethereum virtual machine kaya't madaling mag-develop ng dApps dito gamit ang karaniwang tools sa Ethereum. Sa kasalukuyang presyo po nito na 0.2104 at market cap na $994.50 million, isa po itong makabagong technology na maaring umangat habang lumalawak ang Web3 adoption. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa atin? Kung naghahanap ka po ng blockchain na mas versatility at pagmatagalang potential, ang Conflux ang isa po sa mga dapat nating bantayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ang staking tulad po ng ADA, Near, Flow, BTT at saka CFX ay nag-aalok po ang mga ito ng oportunidad para sa passive income habang nananatili ang long-term potential na tumaas ang value ng kanilang tokens. Sa gitna po ng pagtaas ng interes sa cryptocurrencies dito sa Pinas ay nagiging mahalaga ang pagpili po ng tamang coins na magpapalago sa ating portfolio nang hindi po natin kailangang mag-trade araw-araw. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang staking ay hindi lamang po para sa mga long-term investors, kundi pati na rin po sa mga gustong kumita ng hindi masyadong active sa pagtitrade. Gayunpaman ay mahalaga ang tamang research at ang pag-intindi sa bawat project ng coins na ito. At maliban dito ay kailangan po natin na maging maingat sa pagdidesisyon at magpapalakas at ito po yung siyang magpapalakas sa ating portfolio habang binabawasan ang risk at syempre ang pagkalugi. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.